Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional. So, karong gabi una. So, ika-day 347 sa ato ang devotional. Today is January 11, 2025. Ang atong topic is about want more patience, God can help. So, ang word nasa Proverbs chapter 19 verse 11, ingon, the wise are patient, they will be honored if they ignore insults. So let us pray. Father God in heaven, we glorify your name, your holy name. Lord, you are our King, our Savior. Maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi. Bangi kami, Lord God. Na ko mahimong gulay ka. Pasilo kami, Lord God, sa mga kalapasan, sa mga sala, Lord, nga wala kami sa imong presensya. Tabangi kami, Lord God, yung bihoy ang kasing-kasing, pati akini, Lord God, ang bago ang hunahuna, ang mahimong sama sa hunahuna ng Kristo. Aron angayan kami, Lord, sa imong mga saad, imong giandam kanamo. Father God, karong gabi una, gini amo ang devotional, Lord God. Ikaw mag-auban ka naman, Lord God. Kung akam sa imong walang espiritu, giyahe kami, Lord God. Kung sa imong mensahe, ang imong ipadayag din ka naman. Tabangi kami, Lord, magkat-on, ang amo ning ma-apply sa amo ang kada-adlaw nga pagkinabuhi, subay sa imong kabubuton. Maghari ka, Lord God, dalay ko na imong ngalan, kining tanan, Lord, ang giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, mayong gabi, so God is good all the time. And all the time, God is good. So, Proverbs chapter 19, verse 11. Kung sa Bisaya pa, nag-ingon nga, ang tawong maayong panabot, makapugong sa iyang kaugalingon. Kung may makasala kaniya, iyang hiyas ang dili pagpanumbaling niini. So sa ato ang gibasa, pulong sa Ginoo. So kaning pagpasensya, patience. So every day we are struggling about patience. So ako po dili ko exempted because from time to time, especially na atay sa atong mga palibot, sa mga tao, so sa atong mga anak, diha matest ang atong pagpasensya. So ang pagpasensya kauban na pud na sa pagpugong sa pagkaugalingon or self-control. So ma-practice na to kini kaning pagpasensya kung andun na tay self-control. So are you a perfectly a patient person? So, if so, kung perfect na ka, patient na mga tao, if so feel free to skip the rest of this page, of this kaning karong gabi una. So, but if you're not, here's something to think about. If you really want to become a more patient person, God is ready and willing to help. God is always ready to help you become a better person. So becoming a patient person will become you a better person. So in fact, the Bible promises that when you certainly seek God's help, He will give you the things you need. So if you want to become a more patient person, bow your head and start praying about it. Then rest assured that with God's help, you can change for the better, and you will. So, more patience. So wala pa ta nakaila diya sa Ginoo or sa wala pa ta in a state of grace with God. So kabaliktaran sa pagpasensya is grabe ang temper. So, dali ang suko. So, tanan na lamang. Walay maayo. So, mao ni ang atong old self. So, atong old self, so this is our nature.
our nature, we are not patient. So, mao na tong nature. So, masiganig sa mga mupila ganitag mga kanabitang natay mga sa mga especially sa mga government offices. So, kung ano na siya, given na siya daan nga taas gid ang pila. So, wala kay pasensya nga tao, di jud ka ganahan magpila-pila. So, mao na siya diha matest ang imong pasensya. So, every day we struggle about patience. So, um, what is good is to be patient than being impulsive, because when we are kuanta kanang impulsive ta, di ta magpasensya, so adunay kini mga consequence ug aduna po tayo masakitan. So we have to decide to be patient. Ato nang desisyonan. So sa atong kagalingon, if we want to be a better person, so we have to decide. So, decide to be patient. So, but, kinatong pag-decide, dapat ubanan na to kini sa Ginoo. So, because God will give us what we pray for. So, ato kini iampo sa Ginoo nga, Lord, I cannot do this on my own. I need your help. So if we want to be more, if we want to have more patience, want more patience, so we need to ask God's help, because it is only God that can give us what we need. So especially kani ang pagpasensya, because every day our patience is always tested. So sa akong mga anak, so before ko nga nag-devotion na karong gabi una, so adunay mga struggles, pagpasensya kay they are making distractions. So why man nga gi-allow kani ang mga instances. So God allows something to happen, especially if our character is tested. So, diri matest sa Ginoo kung unsa ta, kung asa na ang atong level of patience. So, kaning pagpasensya pod is the fruit of the Holy Spirit, one of the fruit of the Holy Spirit. Kaya ingon sa Galatians chapter 5, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience. So, when we are in Christ, we are a new creation. So, when we are a new creation, so, unsa ni siya? When we are a new creation, we are, mabag-o ato ang kinaiya. So, dili jud mahimo nga kung mayon ka nga nituo kung Ginoo o wa ka mabag-o, meaning ang imong pagtuo patay ka na. Kay ang pagtuo nga buhi, adunay bunga. O kini mga bunga mao kini ang bunga sa kinaiya. So atong kinaiya mulambo, mahimo tang better person. So we have joy, we have peace, we have patience. So we have we are kind. So like kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So kung naa kaani nga mga kinaiya, so thank God. Kaya mao kini ang mga hiyas nga ana ang Ginoo kanimo. Pero kung wala gani ka, if you are still struggling with this character, so with this traits, so hindi ka nag-iisa. So dili ka nag-iisa, because kitang tanan we are still struggling, because we are still in the flesh, and we're still battling with good and evil. So mao kini nga we need the help of God. So every day we need God's help to become a better person, the best version of ourselves that is according to the will of God. So dili nato ni mahimo if walay tabang sa Ginoo,
because our help comes from God. So, kung ato na tayo magpagpasensya, so, kung sa ato ang ibasa din niya sa pulong, the wise are patient. They will be honored if they ignore insult. So, daghang mga instances, mga sitwasyon nga gialaw ang Ginoo nga ma-encounter nato kanang bitang makapawala sa ato ang patience. So, kanang bitang mapasangimlan ka. So, how do you respond? So, how do we respond sa mga butang nga wala nimo buhata, gibali ang respond ana gyud is kanang bitang maglagot ka, masuko ka, mo revenge ka. So, pero unsa man ang gitudlo sa Ginoo? So, unsa ang gitudlo ni Jesus? So, ang gitudlo sa Ginoo is we must love our neighbor as we love ourselves. That is our purpose, but it's very hard. Yeah, it's very, very hard. But with the help of God, we can do it. So, we can ignore them. So, if you are a wise person, so, ando na tayo pagpasensya. Because ang wise ng mga tao, hilom lang na sila. Naana sila yung mga deep nga mga kanang discernment about the things around. So, dili tanan butang kinanglan nga mo react pa dayon. So, we have to evaluate things around us kung kaniba nga mga butang unsay gitudlo sa Ginoo kanato. So every day, so atong every day God is always teaching us something. So we must learn from it. So every day na. So usahay magina nga if we really have the kanang bitang pagsabot bitaw deeper understanding of the ways of God. So every day, even if we are struggling, we are still learning. So in struggles, there are learning under our lessons that we can take from it. So karong gabi na, God is teaching us. God is teaching me and you to be more patient. So dili ko ako I'm still struggling with patience, but morning it's because of God. God is teaching me always now. There are things that I have to ignore. There are situations that I have to ignore because that usahay distractions na sila. Unsaon nga mawala ka sa passing. Because ang devil is always kanabitang mangita og paagi nga madistrakta, mawala ta sa focus sa Ginoo. Ang ingon sa pulong sa Ginoo, fix your eyes on Jesus because Jesus is the way, the truth, and the life. And we are made righteous by the grace of God through Jesus Christ. So, mao kini nga dili na to walaon natong focus diha sa Ginoo because only God can give what we long for in ourselves. So, matausa ka na to, adto na tayong mga struggles. But, ang Ginoo kanunay nag-offer sa iyang tabang. So, we need to ask God. But before that, we need to humble down ourselves because God cannot help us if we don't humble down ourselves. That we need Him. So, and also we have to ask we need to repent for our sins. So we need to repent for our sins and we need to decide to follow God in our life. So, kanunay ta nga magaduol diha sa Ginoo tungod kay ang Ginoo kabalo ug adunay maayong plano sa matapusa kanato.
So walay plano ang Ginoo nga kadaotan kanato kundi um kaayuhan. So naay mga gialaw ang Ginoo, naay gialaw ang Ginoo nga ma-experience nato nga ah, mga bad nga mga panghitabo, mga sitwasyon. Pero kanunay natong hinumduman nga walay gialaw ang Ginoo nga walay katuyuan. So there's always a reason for everything. So kung atong balikan nato ang Old Testament sa panahon pa ni Joseph. So ingon si Joseph nga gialaw sa Ginoo what they are doing God allows evil nga ma-experience niya, but God meant it for good. Kung wala si Joseph na baligya sa Egypt, so dili maluwas ang iyang family. So mao ni nga ang Ginoo nag-una na daan kanato. So dili ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka tungod kay ang ato ang panabang atong our help comes from God. So do not worry, do not be afraid because God is with us always. So mao na yang promise. So kanunay na ang gi-mention ang do not be afraid. Ingon pa 365 times gi-mention. So in a year it's 365. So morning every day we should depend on God. So we don't know what will happen in the next few hours, in the next days, in the next hours, in the next weeks, the next month, but we need to hold on the promises of God. So mao kini nga we need to study the Word of God. We need to read and study the Word of God. So because God yan ang gihatag daan ang iyang promise. Ang kita lamang ang di mo tuo. So mao ni nga trust in the Lord with all our heart. And do not lean on our own understanding. So meaning di ta magsalig sa atong kaugalingon kundi ato ang paminawon unsa ang pulong sa Ginoo. Kung mao kini maghatag nato if you want success, kinsa madili ganahan og success. If you want success, only God can give us the success that we need. So, if you want success, obey God. So, if you want more patience, ask God. So, atong pangayoon diha sa Ginoo, atong pangayoon diha sa ato ang Amahan nga naa sa langit, pinaagi sa pangalan ni Jesus. So, sa ato ang pag-ampo, i-address it to the Father God, and we pray it in the name of Jesus. So, mao kini nga mao ni ang iyang tudlo sa iyang pulong. Ang pangayoon nato sa pangalan ni Jesus. So, to God be all the glory. So, let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word. We thank you, Lord God, for your message, Lord God, that if you want to be more patient, Lord God, we need to ask help from you because you are our source of help, Lord. We are nothing without you, Lord God. Pwede namo ni mahimo ang pagpasensya in a short period of time with our own efforts, but ikaw lamang ang makahatag, Lord God, o tinuod ng kabag-uhan sa amo ang kinaiya. Lord, help us, Lord God, to be more patient, Lord God. Especially sa mga tao, Lord God, nga we don't like it or difficult nga mga tao, Lord God, sa mong palibot nga makapawala sa among pasensya. Lord, salamat sa ilaha, Lord God. Kaya nak-experience kami nga wala daay kami pasensya. Kung kinahanglan namo ang imong panabang, aron mabag-o ang amuang kinabuhi. Lord, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo nga maoy maghatag og katagbawan, maghatag og paglambo sa ilahang pagtuo diha kanunay. Palangbua sila, Lord God, sa ilahang kinabuhi. Mahimong successful, Lord God, ang kanilang mga gitinguha.
musubay sa imong kalibutan. Lord, salamat sa imong pag-uban ka namo karong gabi una. Ikaw ang ginulong din mag-auban ka namo sa among pagkatulog. Ikaw mag-renew sa amo ang kusog, mag-renew sa among espiritu, Lord God. O ikaw, Lord God, magabantay ka namo samtang kami ang kapahulay. Among isalig diha kanimo, Lord God, ang among kinabuhi, dalaygon ka, Lord, sa way katapusan. Ang kining tanan, Lord, among pasalamatan ug giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, maayong gabi sa tanan. So, today is Saturday, so tomorrow is Sunday. Sunday is a time to celebrate with other believers of how God is good. So, how good is God is. So, good night, God bless, and see you tomorrow. Bye!